Ang paghihiganti ng api. The Revenge of Billionaire Wives. His Offer. Kabanata 4. Hindi muna sumagot si Karina, kaya naman nagtanong uli si Lloyd. Ano Karina? Tatanggapin mo ba ang offer ko? Tanong uli ni Lloyd. Di ko alam. Pag-iisipan ko pa po sir. Ayaw ko pong makaabala sa inyo. Nahihiya po ako, problema po ito ng pamilya namin. Sagot ni Karina. Huwag mo nang isipin iyon, ang mahalaga ay may maipadala ka na sa Pilipinas. Kumusta na nga pala ang kapatid mo? Okay na ba siya? Hindi nga po sir, nasa ICU pa siya hanggang sa ngayon. Ah, ganoon ba, kawawa naman pala. Magpakatatag ka lang, magiging okay din ang lahat. Salamat po Sir Lloyd. Natapos ang usapan nila. Napanatag na ang kalooban ni Karina, ngunit naalala niya ang sinabi niya sa kanyang manyakol na manager na pumayag na siya sa alok nitong pakikipag-date. Hindi na rin niya alam kung paano niya sasabihin sa kanyang manager na aatres na siya sa alok nito. Kinabukasan. Nakabalik na siya sa trabaho dahil tapos na ang days of suspension niya. Nakita niya ang kanyang manager na nasa pintuan ng office niya na para bang inaante siya nito. Nagsimula na siyang kabahan, kasi hindi pa niya nasabi sa kanyang manager ang pasya niya. Inaalala niya kung ano ang magiging reaksyon ng manager niya. Baka magalit ito sa kanya at gagawan ng kwento para matanggal siya sa trabaho. Napabuntong hininga na lamang siya. Good morning sir, Leo. Good morning Karina, kanina pa kita inaantay. Pasok ka muna sa office ko at may pag-uusapan tayo. Naisip niyang ito na nga ba ang kinatatakutan niya. Wala siyang magawa kundi sundin ang malibog na manager niya dahil nga siniswelduhan siya nito. Kaya pumasok na siya sa office ng manager niya. So, ano na? Ready ka na ba sa usapan natin? Nakangiting naglalaway na parang asong ulol na sabi sa kanya ng kanyang manager. Hindi siya makasagot, tahimik lang siya dahil nag-iisip siya kung ano ang isasagot niya na hindi magagalit ang manager niya. Are you okay Karina? Tinatanong kita. Ha? Sir marami pong salamat sa offer ninyo pero hindi ko po kayang magsinungaling sa inyo at sa sarili ko. Kung ano man ang tingin ninyo sa akin, ay wala po akong magagawa, pero ako po ang tingin ko po sa inyo ay amo ko, o ang employer ko. Wala po akong ibang intensyon o nararamdaman man lang. Paliwanag ni Karina. Ano? Tumaas ang boses ni Leo. Akala ko ba na maliwanag na sa iyo ang usapan natin? Saan ka naman nakakuha ng pera para maipadala sa pamilya mo, para pampagamot sa kapatid mo? Naghahanap po ako ng ibang paraan sir, ayaw ko pong makaabala sa kung kaninyo man lalo na po kung may hihingi na kapalit. Hindi po ako kagaya ng ibang babae na kumakapit na lamang sa patalim para lang matupad ang gusto niya. Malamig na sagot ni Karina. Oh, hindi mo talaga ginagamit ang utak mo. Binigyan na kita ng pagkakataon para may pera kang maipadala sa pamilya mo sa Pilipinas. Naiinis na sabi ni Leo. Napatingin siya sa kanyang manager. Napansin niyang tumaas na ang boses nito, at halatang galit na dahil hindi siya pumayag sa alok nito. Tumayo ang kanyang manager sa kinauupuan nito. Lumapit kay Karina habang nakaupo naman siya sa may upuan doon, sobrang lapit na ng manager niya. Isinandal ng kanyang manager ang dalawa nitong kamay sa may upuan at inilapit ang kanyang mukha sa mukha ni Karina. Sir, ano pong gagawin ninyo? Gulat na tanong ni Karina. Ngunit hindi nagsalita ang kanyang manager, patuloy pa rin siya sa kanyang ginagawa, akma na siyang hahalikan nito. Umilag naman si Karina, akma na siyang tatayo, ngunit hinawakan ng kanyang manager ang braso nito at napaupo siya uli. Sir, ano po ba ang ginagawa ninyo? Tumahimik ka Karina, hindi mo man ako mapagbigyan sa kondisyon ko ay gagawin ko na lang dito. Tutal sarado naman ang opisina ko at walang makakakita sa gagawin natin. Sagot ni Leo. Ano? May masama po ba kayong balak sa akin? Natatakot na sabi ni Karina. Ano pa ba sa tingin mo? At sinimulan ng halikan ni Leong manyakol ang leeg ni Karina. Nagpupumiglas naman si Karina dahil sa ayaw niya ang masamang balak ng kanyang manager. Nang makahanap ng tiyempo si Karina kaya sinampal niya ang kanyang manager at tinadyakan nito ang itlog nito pati na ang kanyang ari nito. Aringking at pagulong-gulong ang malibog na manager dahil sa sobrang sakit na inabot nitong tadyak,
na halos mabiyak ang itlog nito. Habang mabilis na tumakbo papunta sa pintuan si Karina upang makaalis sa damuhong manager niya. Habang patuloy pa ring namimilipit sa sakit ang manager. Humihingal si Karina nang lumabas galing sa loob ng opisina ng kanyang manager. Napansin naman siya ni Dina, agad itong lumapit sa kanya para magtanong kung anong nangyari. Karina, okay ka lang ba? Mukhang tense ka ata at pinagpapawisan ng madami. Alalang tanong ni Dina. Dina, pwede bang uuwi muna ako? Halata sa boses ni Karina na nanginginig siya. Karina, anong nangyari? Magsalita ka naman. Nag-aalala ako sa'yo. May ginawa ba sa iyo si Sir Leo? Tanong uli ni Dina. Hindi na sumagot si Karina, umalis na lamang siyang mag-isa para umuwi sa apartment nila. Habang nagtataka naman si Dina at ang cashier nila kung anong nangyari kay Karina. Sa kabilang dako naman, nagkwentuhan sina Pia at Lloyd tungkol sa friendly date ni Lloyd. Cousin, kumusta naman ang friendly date ninyo ng babaeng sinabi mo sa akin? By the way, iyon ba? Hindi kami natuloy kasi hindi niya ako sinipot sa usapan namin. Talaga? So, you mean na pinaasa ka lang niyang pumayag siya tapos hindi ka pala sisiputin sa usapan ninyo? Kalungkot naman yan, baka nga hindi siya para sa iyo Lloyd. Sabi ni Pia na mukhang naiinis din kasi nga pinaasa lang ang pinsan niya. Hindi naman sa ganoon Kaz, kahapon ko lang nalaman ang tunay na dahilan. Kasi nang tumawag ako sa kanya ang buong akala niya ay ang mother niya ang kausap niya. Baka nalito lang siya sa mga araw na iyon. Bakit? Ano bang sinabi niya, habang nakikinig ka sa kabilang linya? Tanong ni Pia. Alam mo bang kaya hindi siya nakasipot, ay tumawag pala ang mother niya that day para ibalita na nadisgrasya ang kapatid niyang lalaki na nasa Pilipinas, binangga daw ng isang rider na mabilis na nagpatakbo ng motor ang kapatid niya na papasok ng Eskinta. Oh, really? Kalungkot naman ang balitang iyan. So, ano daw ang nangyari? Okay na ba ang kapatid niya? Hindi pa raw niya alam kasi wala pang balita ang kanyang ina, tapos umiiyak pa siya, kasi kailangan niya ng malaking halaga para may maipadala siya sa pamilya niya. Sagot ni Lloyd. Ay, ganun pala. Kawawa naman ang babaeng iyon. Sana maging okay ang kapatid niya. Oo nga eh. Inalok ko nga siya na papahiramin ko siya ng pera. Sabi ni Lloyd. Oh, seryoso ka ba? Hindi mo pa siya lubusang kilala, pero ganoon na lamang ang tiwala mo sa kanya para pahiramin siya ng pera. Paano kung hindi totoo ang mga sinasabi niya sa phone? Sabi ni Pia na may pagdududa. Hindi naman siguro siya nagsisinungaling kasi mukha naman siyang mabait. Well, diskarte mo yan Kaz, basta ang sa akin lang sana makahanap ka ng babaeng tapat sa iyo. Yun lang po Kaz, at alam mo na, ikaw ang bahala dahil buhay mo yan, enjoy lang and be trusted sa mga babae. Paalala ni Pia. At saka may sarili ka namang pera, CEO ka ng kumpanya diba? Ah, siya nga pala, alam ba niya ang pagkatao mo? Hindi ko sinabi sa kanya na CEO ako ng isang kumpanya. Pero hindi naman basehan iyon. Sagot ni Lloyd. Cousin, ano kaya kung alukon mo siya na maging girlfriend mo, para may maipakilala ka sa mga magulang mo? Di ba matagal ka ng stress about sa issue na iyan? Suhestyon ni Pia. Biglang natahimik si Lloyd, napaisip siyang tama naman si Pia. Ano kaya kung mag-offer na lang siya kay Karina? Pero nalilito siya baka hindi iyon tatanggapin ni Karina. Ayaw naman niyang pilitin ang babae para lang sa sarili niyang suhestyon. Dumating naman si Patrick galing sa bakasyon niya sa Paris. Oh, cousin, kumusta? Mabuti at nakapagbakasyon ka dito sa amin. Oo nga Patrick. Kararating mo lang ba galing Paris? Oo, ang saya ng bakasyon ko. Nag-enjoy ako ng sobra, na makakita ng mga magagandang chicks haha. Hay nako naman. Ayan ka na naman oh. Napaka-babaero mo talaga, para kang si Master Edwin, bukod sa laging nagre-red horse babaero pa din. Kaya hanggang ngayon ang dami mong nasayang na babae na wala man lang ni isa na pinakilala mo sa amin ng sister Pia mo. Sabi ni Lloyd. Ay! Nagsalita ang bachelor o. Ikaw nga din wala ka pang nahanap. Sina auntie at uncle nag-aantay na ng maging apo nila at tagapagmana haha. Buwelta naman ni Patrick. Tama na iyan,
kumain muna tayo ng tanghalian, nakapaghanda na si Yaya. Awat ni Pia, para matapos ang asaran nila. Tumahimik na lamang silang dalawa. Nagsabay-sabay silang kumain. Wala doon ang mga magulang ni Pia at Patrick dahil nasa Pilipinas ito at nagbabakasyon. Si Patrick at Pia ay magkambal, kaya naman hawig na hawig ang mga mukha nila. Si Pia ay isang masipag na businesswoman na sumunod sa yapak ng kanyang mga magulang, habang si Patrick naman ay easy-go-lucky, spoiled at kahit anong gusto niya ay nakukuha niya. Wala siyang pakialam sa mga perang winuwaldas niya kasi nga nasa mayamang angkan sila. Sa mga sandaling ito, nakauwi na ng apartment si Dina galing sa restaurant. Nakita niya si Karina na nakaupo sa may balkonahe, nakatingin sa langit. Karina, okay ka lang ba? Ano bang nangyari sa iyo kanina? Wala iyon, naging emosyonal lang ako. Ano ka ba, nararamdaman kong may kakaiba, nagsisinungaling ka sa akin. Sabihin mo na ang totoong nangyari. Insist ni Dina. Tumahimik si Karina. Ayaw niyang sabihin kay Dina ang nangyari sa loob ng opisina ng manager nila. Ayaw niya kasing lumaki pa ang issue, pero matagal na silang magkaibigan ni Dina, kaya may tiwala na rin siya dito. Kaya nagsimulang magkwento si Karina kay Dina. Habang nakikinig si Dina ay nakita ni Karina na naiinisi ito sa manager nila. Ano? Iyon ang ginawa ng hayop na manager na iyon. Akala ko pa naman mabait si Sir Leo, may tinatago palang kalibugan ng hayop na iyon. Mabuti na lamang at agad kang nakaalis doon. Naiinis na sabi ni Dina. Oo nga eh. Takot na takot kaya ako, masyadong manyak ang manager na iyon. Kaya nga bukas after work, magsisimula na akong mag-apply sa ibang restaurant. Total may experience na naman ako, baka may mahanap ako. Sagot ni Karina. Mabuti pa nga friend. Ano na nga pala ang balita sa kapatid mo sa Pilipinas? Tumawag na ba ang ina mo? Hindi pa tumatawag si mom eh. Sana makapagpadala na rin ako within this week. Ganoon ba? Nakahanap ka na ba ng pera? Actually, last night. Nagkamali ako ng kausap na tao. May tumawag kasi sa akin, akala ko si mom kasi nga litong-lito ako kaya agad kong sinagot. Tapos nagsalita ako ng salita, napansin kong hindi siya sumasagot, pagtingin ko sa phone ay ang pangalan pala ni Sir Lloyd ang nag-appear. Nahihiya na ako kasi madami akong nasabi. Paliwanag ni Karina. Oh, talaga? Baka blessing in disguise iyon friend. Nag-offer ba siya sa iyo ng tulong na pautangin kanya? Parang ganoon na nga. Tanggapin muna, huwag ka nang magdalawang isip, kaysa naman sa manager natin na manyak. Sagot ni Dina. Pero nahihiya ako sa kanya Dina. Stranger siya, nagkakilala lang kami sa restaurant at loyal customer natin siya. Ay! Ganoon, gusto mo bang batukan na kita, napaka-stubborn mo. Grab muna ang opportunity na iyan. Babayaran mo naman siya diba? Oo naman, kasi utang nga diba? Iba ang bigay sa utang. Ayon naman pala eh. Ano pa ba ang iniisip mo dyan? Para maibsan ang mga problema mo. Napagtanto ni Karina ang mga sinabi ni Dina sa kanya. Kaya naman napabuntong hininga na lamang siya. Makapagpadala na kaya ng pera si Karina sa pamilya niya sa Pilipinas. Maraming salamat mga idol sa patuloy niyong suporta sa akin. Kung bago lang kayo sa aking munting channel mga idol, sana po paki-click naman ng subscribe button at bell notification mga idol para lagi kayong update sa mga bago kong kabanata. Maraming salamat po mga idol at mabuhay po kayong lahat.